Hello Gemini, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano pa ang ganap para kay Gemini. First card ninyo, we have the Ace of Swords. Sa Ace of Swords, this is a new beginning energy. This is a new beginning energy, and this is about enlightenment, epiphanies. This is about enlightenment. This is about clarity of thought. Kung merong magulo sa isip ninyo, kung meron kayong parang nawawala kayo sa tamang direksyon kasi po pwedeng bag down kayo or maybe hazy. Kumbaga, ang takbo ng isip mo sa ngayon, maaring mapawi na yan. Kasi with the Ace of Swords, enlightenment is coming your way. Bibigyan kayo ng kalinawan sa inyong isipan ng divine. Kaya pay attention din kayo no sa mga omens, sa mga signs, symbols, ganyan. Kasi po pwedeng doon din idadaan ng universe yung enlightenment or yung clarity na gusto niyang iparating sa iyo para magkaroon na kayo ng clear direction of where you are heading. All right? So, we have the Page of Swords. Ayan. So, ano yan? A lot of information ang po pwedeng dadating. It could be information related sa education. Pwedeng ang iba sa inyo nag-aaral kasi kaya mas maraming impormasyon, mas maraming kumbaga may additional knowledge no na nakukuha kayo or po pwedeng nagre-research kayo, pwedeng ganon or meron kayong mga mentor. Pupuwedeng meron kayong teacher ganyan, may ka-one-on-one kayo kung hindi man kayo formal schooling, 'di ba? Baka meron kayong ka-one-on-one na teacher ganyan. Puwede rin na meron kayong mga, ah, siguro mga nakakausap 'no, merong mga nagbibigay din sa inyo ng pupuwedeng guidance, 'di ba? Puwedeng gano'n 'yun. So, there's a lot of information, no, that are coming your way at maaaring 'yun din ang makakatulong, ang mga impormasyon na 'to, mga detalye na 'yan, maaaring 'yun din ang makakatulong sa'yo para mas magkaroon ng kalinawan ng inyong isipan. So, pupuwedeng gano'n din ang ganap diyan. So, we have the Chariot, ayan, magta-travel ang iba sa inyo, Gemini. Maaaring travel by land 'yan, for whatever reason, no? Pupuwedeng may seminar, workshops, mga ganyan. May mga convention na attendan kayo or maybe yung study na 'yan, 'di ba? Baka kailangan niyo pang pumunta sa ibang lugar, para sa schooling na 'yan, para sa workshop or sa trainings, mga ganyan, ano, kung meron kayong mga attendang gano'n. This could also be si Chariot kasi moving ano din ito, moving on energy. So, pupuwede rin na ang iba sa inyo rito, galing na kayo sa isang kumbaga isang mahirap na sitwasyon, masalimuot na sitwasyon, and you are moving on from that kasi na-solve mo na ito. Kung ano man yung mahirap na sitwasyon, maybe you were able to solve it. Kaya kumbaga aalis ka na do'n sa sitwasyon na 'yon and you are heading towards a new path, 'di ba? So, possible din 'yan. So, what else? We have the Ace of Wands. Ayan, so napakasuwerte ninyo kasi meron tayong dalawang aces, and when there's two or more aces in a reading, that would signify that amazing things no, are about to come. Amazing things are about to happen in your life. Kaya brace yourselves, ihanda mo na yung sarili mo para sa mga sorpresa ng Divine Universe kasi merong mga magagandang pangyayari, exciting na pangyayari ang maaaring dumating sa buhay ninyo. Alright? Isa pa, Gemini, yung Ace of Wands, there could be a lot of ideas, maaaring
may mga epiphany, meron ka ding dadating dito na mga light bulb moment, 'di ba? 'No, at, creative ideas 'no, pupuwedeng mag-flow din sa isip ninyo sa ngayon. At, since this is an Ace, so definitely this is a new beginning. So baka meron kayong because of those new ideas 'no, that will come up, baka magsisimula kayo rito ng mga bagong ano, bagong kaganapan sa buhay, 'di ba? Pupuwedeng dahil sa mga creative ideas na 'yan makapag-put up ka ng business, makapag-put up ka ng racket, ah, magkaroon ka ng panibagong career path. So, pupuwedeng gano'n ang ganap. So, we have the Eight of Wands. Ayan, ang daming ano, ang daming opportunity or madaming balita, ideas, information talaga na dadating at, pupuwedeng ano 'to 'no, maaaring mawindang ka kasi pupuwedeng sabay-sabay ang pagpasok ng mga impormasyon na ito. Maaaring sabay-sabay ang pagpasok or maaaring ano 'yan, all at the same time, 'di ba? Yung news, yung mga opportunities, 'no? At kung ano-ano pang impormasyon po puwedeng sabay-sabay pumasok kaya parang, ano ba, anong uunahin ko? Puwedeng gano'n. Kaya you just need to be ready for anything. Kasi si Ace of Wands fast moving energy din ito. Kaya po puwedeng mabilisan din ang pasok ng impormasyon. Kunyari oportunidad, mabilisan ang pasok tapos that might require you as well na mabilis din ang reaction mo, mabilis din ang magiging decision mo. You're going to take it or not, 'di ba? So, pupuwedeng gano'n. And may travel energy din sa Eight of Wands kaya maaari talaga na kayo ay babiyahe. Possible na ano rito, possible na merong mga, tawag dito, merong merong mga pagbabiyaheng gagawin ang iba sa inyo at ang mga pagbabiyaheng ito could be international travel. Si Chariot puwedeng local siya, domestic, ganyan. So, si Eight of Wands pupuwede rin. Pupuwedeng local, pupuwedeng domestic, pupuwedeng, international travel ito, 'no. So, parang ang dami kasing opportunity ang maaaring pumasok sa buhay mo sa ngayon, Gemini. Kaya you just need to be ready for anything, okay? So, we have Hangman. May bagong perspective 'no, na papasok dito. May mga bagong ideya, bagong plano, bagong perspective na pupuwedeng ma-realize kayo sa ngayon. So, pupuwede 'no, na ang iba sa inyo rito before you head towards a new beginning, a new chapter in your life, pupuwedeng kayo ay talagang mag-iisip muna, magmumuni-muni, 'di ba, before you start something new in your life, pupuwedeng pag-iisipan muna ninyong mabuti. Parang pagpaplanuhan mo muna, 'no, kung saan ka magsisimula, papaano mo sisimulan, kailan ka magsisimula, 'di ba, yung mga gano'n. So, that's really good kasi importante na pinagpaplanuhan natin ang mga bagay-bagay. Kasi mas malakas or mas mataas yung chance na magtagumpay ka kung pinagpaplanuhan mo yung mga gagawin mo. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi na talagang guaranteed na magsa-succeed ka no sa isang bagay kapag pinagplanuhan pero at least mataas yung chance no na mas magiging maganda and smooth sailing kahit papaano yung journey mo towards kung ano man ang goal mo diyan. Kasi planado ka na, 'di ba? At least may idea ka kung papaano mo ina-navigate ang sitwasyon. Kaya it's still better if you are going to make plans, no? Sabayan mo ng hard work kapag 'yan ay ginagawa mo na. So talagang may mataas ang tyansa mo na mapagtagumpayan mo 'yan. So good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.